So, welcome back sa ating video again mga brothers and sisters, no? Alam nyo ba bakit hindi maiwan-iwan ng ibang tao ang kanilang mga tradisyon, pamahiin, at ang culture? Kasi nga, umiiral ang pride nila, di ba? Pero kung sundin natin ang batas ng Panginoon ng Diyos at ang Biblia, ay tayo ay maling-mali. Maling-mali ang ating mga gawain dito sa sanlibutan, brothers and sisters. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Ako, ina-admit ko dati na matigas at um, hindi ko pinapakinggan ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos sa Biblia. Hindi ko sinusunod. Napakatigas kasi iwanan ang mga bisyo at mga kasalanan, brothers and sisters. Kaya naunawaan ko, naintindihan ko na ang mga tao ngayon ay galit pa pag nag-share ka ng Bible verse. Kasi nga, ayon nga sa Panginoon ay nabubunyag ang kanilang mga tinatagong kasalanan, no? Kasi ayaw nilang maihayag kasi ang mga nagawang pagkakamali. Ayaw niyong tanggapin ang liwanag, ayaw niyong tanggapin si Jesus Christ. So, paano ka magkakaroon ng liwanag sa iyong buhay kung ayaw mo tanggapin ang Diyos pamamagitan ni Kristo? 'Di ba? Si Kristo ay liwanag sa ating buhay na madilim na buhay dito sa sanlibutan dahil si Satanas ay ginagawa niya ang kadiliman ng ating buhay, ang ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Binibigyan niya tayo ng mga problema at mga sakit. Ngunit pag nandyan ka sa Panginoon ay poprotektahan ka. So that's why sinasabi nga sa Biblia na dapat ang ating panangga ay prayer at pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo upang hindi ka matukso o malupig ni Satanas, brothers and sisters. Repent at magbago na talaga, manumbalik sa Diyos. Iwanan na yan, yung mga fornication, kabaklaan, katumbuyan, paglalasing, pangangalunya, pakikiapid. Yan ay ayaw ng Diyos yan. Pagsisihan nyo yan sa huling araw. At yung mga taong namatay na hindi nakapagsisi at hindi nanumbalik sa Diyos pamamagitan ni Kristo, nung namatay sila, wala na silang pag-asa maligtas. Kahit ano pang prayers nyo dyan, kahit ano pang dasal nyo sa kanila. Kasi we are judged by the Lord one by one, brothers and sisters, according to our works in this world. Lagi ko po yan sinasabi. So, kung gusto nyo maligtas talaga, sundin natin ang salita ng Panginoon. Dahil katotohanan at yung mga nangyari noon at nangyari ngayon at mangyayari pa ay nakasulat sa banal na kasulatan, ang Biblia. So sana in-encourage ko talaga kayo, brothers and sisters, na we repent from our sin because the Lord is not mocked, no? Ang iba iniinsulto pa yung Diyos, kaya yung nangyari sa kanila ay kapahamakan. Katapusan ng kanilang buhay, wala pang kaligtasan, di ba? Ganun yung mangyayari sa mga taong matitigas ang ulo. So, manumbalik tayo sa Panginoon, brothers and sisters. See you next video. Sana ay sa mga sinishare ko ay may napulot kayong aral. So, the Lord loves you, brothers and sisters. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, nagpakatao siya upang ialay ang katawang tao niya upang tayo iligtas dito sa sanlibutan. So, mapalad ang mga taong naniniwala na hindi nakikita ang Panginoon sa ngayon. Pero sa katapusan, makikita natin ang Panginoon at makakaharap natin siya. So ano pang hinaantay nyo, mga brothers and sisters? Yun ang pinaka-the-best rewards, no? Aanhin mo naman yung karangyaan mo dito sa sanlibutan, yung kasikatan dito sa sanlibutan, yan ay mawawala. Kung kahit anumang bagay dito sa sanlibutan ay mawawala yan. At ang buhay ng mga tao ay mawawala. Ngunit, kung may Kristo ko sa buhay mo, may magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at walang kamatayan dahil kasama mo ang Panginoon sa kanyang kaharian pag tayo nawala dito sa sanlibutan, brothers and sisters. And hanggang dito na lang video na to. God bless you all and much love.